ang dalawang pulis Maynila na protektor umano ng mga batang mandurukot sa ermita. Kapalit daw ng proteksyon ay porsyento nila sa mga nanakaw na gamit at pera ng mga bata. Pero ang dalawang pulis, mariing itinanggi ang mga paratang. Nakatutok si JP Soriano. Pinapagawa po silang malaking bahay po. Building. May pinapagawa sila. Pag hindi raw po nila natapos yun, hindi muna daw po kami matatapos mandukot. Yan ang sumbong ng 15 anyos sa si Edna na sinasabi raw ng dalawang pulis na umano'y protektor at amo nila sa pandurukot sa Ermita, Manila. Nakakulong na ngayon sa custodial center ng MPD headquarters ang dalawang pulis mula Station 5 ng MPD. Sinampahan na ng reklamong may kinalaman sa human trafficking o paglabag sa RA 9208 ang dalawa. Bukod kay Edna, kasama raw sa mga utusan ng mga pulis na mandukot ang kanyang kapatid na si Roy at may 12 iba pang mga kabataan. Sa bawat makukulimbat daw nila, binibigyan daw sila ng porsyento ng mga pulis. Dito sa bahaging ito na Ermita, Manila, na aresto ng mga taga-CIDG Manila ang grupo nila Edna matapos ng magreklamo ang isang complaint na umano'y ninakawan ng grupo ng mga batang ito. Pagdating doon sa CIDG, doon na raw sinabi ng mga menor de edad na suspect na meron umano silang kasabwat at protektor na dalawang pulis. Ipinaalam ng CIDG sa hepe ng MPD ang salaysay ng mga bata. Agad namang isinuko ng hepe ng MPD Station 5 ang dalawang suspect. Na-inquest na raw ang mga ito matapos daw positibong ituro nila Edna at Roy. Ang modus daw, magpanggap na namamalimos sa mga turista ang mga kabataan. Bulsahan din po. Manghingi po ako tapos papasok ko po yung dalawa kong kamay. Tapos sa bulsa. Pag nakuha ko na yun, tatakbo, alis na kami. Tapos natawag po din sa polis. Pagtawag doon, kukunin po yung pera namin. Pag hindi raw nakabantay ang dalawang pulis, nakukupitan nila ang wallet na nananakaw nila pero di raw uubra kapag nakamatyag ang mga ito. Pag nahuli po kami, sila po nagpapakawala sa amin. Sila po magpapawala sa amin tapos po, ayun nga po, pagpakawala sa amin, dudukot na naman po kami niyan. Mismo ang dalawang pulis pa raw ang naguutos umano sa kanila na mandukot. Nagawa mo ba yun? Hindi mo ba naisip na Naisip din po minsan. Siyempre, hindi rin po ako makaalis din sa sa peso namin. Dahil kasi inawat po kasi ako ng pulis. Huwag muna daw umuwi, ganyan. Dahil kasi pinapagawa nga po sa amin. Sabihin po nila, tabla-tabla na lang tayo. Pag di po kami nagbigay, uliin po kami ng dalawang pulis na yun. paano pa nagbigay kayo? Hindi po kami uliin. Kapabayaan lang po kami rin sa Paura. Hinigpitan ng DSWD Manila ang seguridad kina Edna at Roy, lalo pat patuloy ang pagdinig sa reklamong isinampa laban sa dalawang pulis. The Manila Department of Social Welfare will go deeper on this matter. Alamin natin to ngayon at dadaling ko to sa atensyon ni Mayor. Pinuntahan ng GMA News ang custodial and detention kung saan nakakulong ang dalawang pulis, hindi pinayagan ng aming kamera. Pero sa aking panayam, mariin nilang itinanggi ang paratang ng mga bata. Frame up daw ito at haharapin nila ang reklamo sa kanila. Ang pamunuan ng MPD, pinamamadali na raw ang dismissal proceedings para sa dalawang pulis. Kung totoo yung allegation na sila talaga ang pumuprotekta sa mga ito, hindi sila dapat magtagal kahit 1 minuto o segundo sa serbisyo. Hindi natin ito tolerate yan. Yan ngayon ang hinahanap namin, yung mga pulis na may kalokohan para maubos na. Dahil pilit nating pinagaganda ang imahe ng PNP. Pero dahil dito sa mga ito, na mangilan-ngilan, malaking epekto sa Philippine National Police. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.